isip sa dakilang awa ng Diyos. Ating isaisip ang buong pagpapakumbaba niyang paglapit sa mundo upang maghatid ng pag-asa, liwanag at walang hanggang pagmamahal. Sa mga araw ng Haring Herodes, may isang magandang pari na nagngangalang Zacarias. Siya ay tapat na lingkod ng Diyos, ngunit wala silang anak ng kanyang asawa na si Elizabeth. Habang si Zacarias ay naglilingkod sa templo, isang anghel ang nagpakita sa kanya. Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay maglilihi at magsisilang ng isang anak na lalaki. At tatawagin mo siyang Juan. Ano ito naging posible? Sinayan mo ang aking kapangyarihan. Ako ay matanda na. At dalawa din ang aking asawa. Ako si Gabriel, na sinugo ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita. Dahil sa iyong pagdududa, ikaw ay magiging titig hanggang sa ang mga pangakong ito ay matupad. Ano ang nangyari kay Zacarias? Tila ba hindi siya makapagsalita? Siya ay nagpapay mula sa Diyos. Sa ika-6 na buwan, nagpagbubuntis ni Elizabeth. Ang anghel na si Gabriel ay bumisita naman kay Maria, isang dalagang birhen na mula sa Nazareth. Maria, magalak ka, Maria. Ikaw ay lubos na pinagpala ng Diyos. Ikaw ay maglilihi at magsisilang na isang sanggol na tatawagin Jesus. Siya ay magiging dakila, ang anak ng kataas-taasan. Paano ito nangyari? Ako'y isang dalagang birhen. Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo, kaya ang iyong isisilang ay tatawaging anak ng Diyos. Ang iyong kamag-anak na si Elizabeth ay naglilihi rin, sapagkat walang imposible sa Diyos.
Narito ang alipin ng Panginoon. Nangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Matapos bisitahin ng anghel si Maria at ihayag ang milagro ng kanyang paglilihim, ipinasya niyang sabihin kay Jose ang tungkol dito. Bagaman may kaba, buo ang tiwala niya sa kabutihan ni Jose. Maria, may bumabagabag ba sa iyo? Ano ang nais mong sabihin? Kasi may napakalagang bagay ako kailangang ipagtapat. Ako ay nagdadalang tao. Isang anghel ng Diyos yung nagpakita sa akin. Sinabi niya na ako ang napiling magdala ng Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ako ay naglilihi. Tatawagin ng batang ito, Jesus. Maria, Diyos ang nagawa ng lahat ng ito? Oo, Jose. Sinabi ng anghel, walang imposible sa Diyos. Hindi ko ito lubos na maunawaan. Ngunit ang puso ko itong tinatanggap bilang kanyang kalooban. Maria, naniniwala ako sa sinabi mo. Ngunit sa puso ko, nararamdaman kong marahil hindi ako dapat para sa pagtulong ito. Isang simpleng karpintero lamang at ang batang ito ay anak ng Diyos. Ayokong magdala ng kahiyan sa iyo, Maria. Ang mga tao ay maaaring mag-isip at magsalita ng masama laban sa iyo. Kahit gaano man kasakit sa akin, nasa isip ko ang ikabubuti mo kung ako'y lilisan na lang. Kasi alam kong ito'y mahirap para sa ating dalawa. Ngunit alam kong hindi mo ako pababayaan ng basta-basta. Sa gabing iyon, nagpakita ang anghel na si Gabriel sa panaginip ni Jose. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Ang batang na sa kanya sinapupunan ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Sa gabing iyon, ang Diyos mismo ang nagbigay ng katiyakan kay Jose. Ginanita ng Diyos ang kanyang mahalagang papel. Si Jose, na puno ng pagmamahal at kababaang loob, ay nagising na may kapayapaan sa kanyang puso, handang sumunod sa kalooban ng Diyos.
Maria, pinadala ng Diyos ang kanyang anghel sa aking panaginip. Sinabi niya sa akin na huwag ako matakot na pakasalan ka, sapagkat kalooban niya ang lahat ng ito. Salamat, Jose. Hindi ko alam kung anong sasabihin, ngunit iyong kabutihan ang nagbibigay sa akin ng lakas. Maria, hindi ako perfecto, ngunit gagawin ko ang lahat upang maging tagapangalaga sa iyo at sa batang ito. Ang mahalaga ay sabay natin ito maharapin sa gabay ng Diyos. Matapos ipahayag ng anghel kay Maria ang kalooban ng Diyos, napagpasyahan niyang bisitahin ang kanyang pinsan na si Elizabeth, na sa kabila ng kanyang katandaan ay naglilihi rin ayon sa plano ng Diyos. Nang makita ni Elizabeth si Maria at marinig ang pagbati nito, ang bata sa kanyang sinapupunan ay hindi mariin sa kagalakan, at si Elizabeth ay napuspos ng banal na espiritu. Ako ay narito upang maglingkod sa iyo, mahal kong pinsan. Sa mga sandaling ito, nais kong tulungan ka sa anumang ninanais mo. Sa buong panahon ng kanyang pananatili, si Maria ay naglingkod ng buong puso kay Elizabeth. Sa kabila ng kanyang sariling kalagayan, ipinakita niya ang kababaang loob at pagmamalasakit sa kabila ng sariling kahalagahan ng kanyang misyon.
ng panganganak ni Elizabeth at ipinanganak niya ang isang sanggol na si Juan. Nagtipon ang mga karatig bahay ng mag-asawang Elizabeth at Zacarias upang makigalak sa kanya. Tatawagin nating Zacarias ang bata, tulad ng kanyang ama. Ang pangalang Zacarias ay hindi maipagkakailang kamahalan ng bayan ito. At siya rin kataas-taas tulad na lamang ng minamahal ko. Ngunit sa utos ng Diyos, siya ay tatawagin Juan. Ngunit, wala kayong kamag-anak na may pangalang Juan. Pinupuri ko ang Diyos! Ang kanyang mga pangako ay natupad. Ikaw, Juan, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. Sa mga araw na iyon, ipinag-utos ni Cesar Augusto ang pagpaparehistro ng buong daigdig. Kaya si Jose ay naglakbay mula sa Nazareth sa Galilea papuntang Bethlehem sa Judea, kasama ang kanyang kasintahang si Maria na noon ay malapit ng manganak.
nagsakay sa saratas. Ang hakot namin ito, tatlong gabing araw na siyang puso. Sasangkol sa sinatutunan ko, iyong tahan at puso buksan mo. Sana kung dito ay may lugar, kaano ng kayo'y pagbigyan. Ngunit halos pumutok na lang aking bahay sa kapuluan. Jose, kung hirap at matakot, ang Diyos hindi nakalilimot. Malapit na akong manganak, Jose. Hindi kita pababayaan, Maria. Tayo na at maghanap ng ating matutuluyan. Ang asawa ko'y Ang hirap na liwag ng hintay, sanggulang siyang alalahanin. Gabi-gabi ng tulong, wala akong labis na panahon. Sa tulad ninyo, patay po mo. araw po ninyo di bakit mag-ipon maglamang naibig. Kahit ay upan pulong, may harapin sa pagkakas. Jose, kailan magkakay muli, sangkat mo yung dapat na sumukoy. Pag-asa na hindi na usasi, kung ang Diyos ang ulit namin. Lapit nang lumabas ang sagot sa aking sinapunan. Huwag kang mangamba, Maria. Ako na at hindi ang utos ng Ama. Mahal na iyong may mahal, kami po sana ay tulungan. Asawa ko nga'y nakakman, kami sana magtulungan. Ako ay inyong patawarin, ngunit bahay ko'y puno na rin. Ang maiaalok na lang, tahanan ng mayroon din. Maraming salamat po. Hindi man parangya, maginhawa ang lugar, inihanda ng Diyos ang sabsapan
bilang tahanan ng sanggol na tagapagligtas. Sa lugar na iyon, natagpuan nila Jose at Maria ang isang payapang sinumangpan para sa darating ng Mesias. Dumating na ang oras ng panganganak ni Maria sa bayan ng Bethlehem. Si Maria, sa piling ng kanyang minamahal na si Jose, ay pinanganak ang sanggol na si Jesus, nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.